Ang himala ng Pilipinas, sa gitna ng Mongolian steppe, ang buong mundo ay namangha. Sa Mongolia, kung saan 40 taon nang walang tigil ang pagkabigo ng mga pinakamalaking bansa, ginawa itong posible ng Pilipinas sa loob lamang ng kalahating taon. Dumating na ang Russia, naroon na ang China, at sumubok din ang Japan. Lahat sila ay bigo sa pagtatanim ng palay sa pinakamatinding kalagayan, 40 degrees sa maniyebeng lupain at sobrang init sa tag-araw. Nagkakaisa ang lahat ng eksperto na imposible itong mabuhay, ngunit sa tulong lamang ng 3 mananaliksik na Pilipino, direkta nilang binago ang kasaysayan ng agrikultura ng Mongolia, 5.2 tonelada bawat ektarya. Nang ihayag ang numerong ito, ang kalihim ng agrikultura ng Mongolia ay napaluhod sa sandaling iyon. Naghintay kami ng 40 taon at nagawa ninyo ito sa loob lamang ng 6 na buwan. Ang China ay nagpadala ng 15 katao, ang Russia ay nagpadala ng 8 tao na may mamahaling kagamitan, ngunit lahat sila ay bigo. Ano ang salamangka na ginamit ng Pilipinas para mamangha ang buong mundo ng agrikultura? Ngayon, simulan na natin ang kwento ng hamon at pambihirang teknolohiya ng Pilipinas. Mag-iwan ng komento at ipaalam kung nasaan ka nanonood bago tayo magsimula. Pebrero 15, 2025. Nagkakagulo sa conference room ng Philippine Crop Innovation Center sa Maynila. Ito ang huling pagpapasya para sa proyekto ng pagtatanim ng palay sa Mongolia. Malakas ang boses ng pagtutol. Ang lupa sa Mongolia ay may pH na 8.5 habang ang palay ay nabubuhay lamang sa pH 6.5. Paano ito itatanim? Direktang nagsalita si dating senior researcher Ginoong Eduardo Chen. Tama, ang lupa sa Mongolia ay super alkaline. Ito ay level 10 na kahirapan para sa palay. Ang taunang pag-ulan ay 200 mm lamang, ngunit ang palay ay nangangailangan ng hindi bababa sa 100,000 mm. Isang batang mananaliksik pa ang nagdagdag. Base sa datos, alam na agad na tapos na tayo. Ngunit, sinabi ko, si Dr. Reynaldo Ray Manalo, hindi ako susuko, ang PCI-CR40 na variety ay iba. Nagtagumpay na ito sa hilagang kanluran ng China noong nakaraang dekada kahit nasa maliit na sukat. Iyon ay 10 taon na ang nakalipas at maliit na sukat. Ngayon, 30 hektarya ito. Kapag nabigo tayo, magiging katatawanan tayo sa buong mundo. Nag-away ang lahat sa loob ng 3 oras. 3 ang sang-ayon. 7 ang tumututol malinaw na dehado ang pabor sa proyekto. Sa puntong iyon, nagsalita ang director ng PCIC na kanina patahimik. Noong 1960s, dinala namin ang L80 hybrid mula sa Israel. Sinabi rin ng lahat na imposible itong mabuhay sa subtropiko dahil sa tropical na variety ito. Ngunit, nagawa nito ang pinakamalaking himala sa agrikultura ng Pilipinas. Ang conference room ay biglang tumahimik. Dr. Manalo, kaya mo ba talaga? Tinawag ako ng direkta ng director. Tinitigan ako ng lahat. Sa totoo lang, wala rin akong kasiguraduhan. Ngunit naalala ko ang iniwan ni Dr. David Santiago, ang aking mentor, ang kanyang research notebook. Nakasulat sa notebook ang pambihirang pahayag. Ang PCI-CR40 ay maaaring sumibol kahit sa 5 degrees. Kaya nitong mabuhay kahit sa pH 7.5, isang araw, mamumukadkad ito sa Mongolia at Kazakhstan. Hindi ito isang pangarap, kundi isang misyon. Ito ang aking sagot, sabi ko. Tumango ang director. Sige, ngunit may kondisyon. Maliit lang ang budget ng team. Kapag nabigo, ikaw, Dr. Manalo, ang sasalo sa responsibilidad. Ganoon nagsimula ang proyekto, ngunit napakahirap magbuo ng team. Walang gustong sumali, takot na mailagay sa panganib ang kanilang karera. Sa huli, nagtaas ng kamay si Dr. Roberto Bert Reyes. 2 taon na lang bago ako magretiro. Ituring mo na lang itong huling laban ko. Nakapagtanim na ako sa Siberia dati at gusto kong makabawi ngayon. Sumali rin ang pinakabata, si Enger, Maria Maya de Leon. Kung pupunta ang mga senior, sasama rin ako. Kailan pa ulit magkakaroon ng ganitong pagkakataon ang isang batang tulad ko? 3 tao. Iyan ang kabuuan ng aming team. 15 tao ang sa China, 8 ang sa Russia. 3 pusang dagat lang kami. Nang suriin namin ang kasaysayan ng agrikultura ng Mongolia, namangha kami
mula 1983 hanggang 2020, 7 beses na may malakihang pagtatanim ng palay. Lahat ay bigo. 1983, Russia. Nag-utos si Brezhnev, dinala ang matagumpay na variety sa Siberia. Wala pang 10% ang tumubo. 3,000 hektarya ang tinamnan, walang isang butil ang naani. Ang lead scientist ng Russia ay sinabing nagpatiwakal pagbalik sa bansa. 1995, China. Dinala ang Northern No. 1 mula sa Heilongjiang. 40% ang tumubo, nagkaroon ng pag-asa. Ngunit nagyelo at nabigla sa nagyeyelong ulan noong Hunyo. 5 taon, walang umani, huminto sila noong 2000. 2010, Japan. Nagtulungan ang Hokkaido University at Ministry of Agriculture. Dinala ang pinakahilagang variety, ang Bloodlight. Nagtagumpay hanggang Hulyo, ngunit sa simula ng Agosto, bumaba sa 2 degrees. Ang Mongolia ay sementeryo ng palay, sabi ng Japanese team leader at umalis. 2020, Vietnam. Sumubok na magtanim ng tropical na palay. Bigong-bigo. Hindi man lang normal na tumubo ang mga butil. Sa pagtingin sa mga kasaysayan ng kabiguan, lalo akong nagkaroon ng kumpiyansa. Ang karaniwang problema, direkta nilang dinala ang sarili nilang variety nang hindi isinasaalang-alang ang lokal na adaptasyon. Iba kami. Ang PCICR-40 ay ginawa para sa matitinding kalagayan. 30 taon itong pinaghirapan ni Dr. Santiago para sa hilagang kanluran ng Asya. Nakakasibol ito kahit sa 5 degrees. Napakaikli ng maturity period 110 araw lang. Higit sa lahat, hindi lang kami nagdala ng buto. Magsisimula kami sa pagbabago ng lupa. Naghanda kami ng 40 tonelada ng Pilipino disenyong acidic soil amendment. 1 linggo bago umalis, may hindi inaasahang bisita. Ang asawa ni Dr. Santiago. Ang asawa ko ay laging sinasabi na sana mamukadkad ang PCICR-40 sa Mongolia. Dalhin mo ito. Inabot niya ang isang lumang notebook. Puno ito ng 30 taong planting SOP ni Dr. Santiago para sa matitinding kalagayan. SOP. Para sa pH 8.5 na lupa, gumamit ng ammonium sulfate at sulfur powder, hayaang umayon ng 20 araw. SOP. Para sa 5 degrees, ibabad ang butil sa maligamgam na tubig na may growth hormone sa loob ng 48 oras. SOP. Para sa labis na init, gumamit ng mababang patubig at mulch cover para panatilihin ang 15% moisture. Ang notebook na ito ang aming secret weapon. Marso 10, 2024, 4 AM, NAIA. Literal na iyon lang ang aming bagahe. Tinitigan kami ng nakanganga ng logistics officer. Ang Chinese team, 3 container ang dinala. Kayo, 500 kilo lang lahat ng kagamitan at butil ninyo. 30 kilo lang ang butil, 100 kilo ang soil amendment samples, at ang iba ay personal na gamit. Nagbibiro ba kayo? 30 hektarya ang aayusin ninyo niyan. Sa eroplano, nagtanong si Dr. Reyes, Doc Ray, sa totoo lang, ilang porsyento ng tagumpay ang tingin mo? 30%. Tingin ko, 20% lang. Ngunit para sa 20% na iyon, lalaban kami. Pagdating sa Ulaan Batar, dalyong 2 degrees. Marso parang kalaliman ng taglamig. Sa airport lobby, nakita namin ang napakalaking pagtanggap sa Chinese team. Pulang banner, TV stations, at buong Mongolian high-level officials ang sumalubong. Sa amin, 2 tao lang. Gantulga, ang Undersecretary ng Agrikultura, at si Munkbat, ang project coordinator. Pilipinas? Oo, 3 lang kami. Nanlumo ang mukha ni Gantulga. Wala talaga silang inaasahan. Papunta sa hotel, maingat na nagtanong si Gantulga. Bakit 3 lang kayo, Pilipinas? 12 tao ang sa China, plus 30 tonelada ng kagamitan. Kalmadong sumagot si Dr. Reyes. Ang agrikultura ay tungkol sa teknolohiya, hindi sa dami ng tao. Sapat na ang butil, tech, at sinseridad. Hindi makangiti si Gantulga. Kinaumagahan, unang kita namin sa experimental field. Sobrang nakakagulat. Walang hangganang dilaw na buhangin, walang tumutubong damo, malakas ang hangin at alikabok. Dito ba talaga tayo magtatanim ng palay? Napabuntong hininga si Enger. Maye, kumuha muna tayo ng soil samples.
Ang pH ay mas masama pa sa inaasahan, sobrang alkaline, halos walang organic matter. Hindi ito lupa, semento ito, irit ni Dr. Reyes. Sa malayo, ang Chinese team ay parang hukbo. 3 malalaking tractor, 2 excavator, buong linya ng makinarya. Lumapit si Ginoong Chen, ang 50 taong gulang na leader ng Chinese team, sobrang kumpiyansa. Mga kaibigang Pilipino, dahil kapwa tayo Asyano, magkompetensya tayo ng patas. Kung may kulang kayong kagamitan, humiram lang. Salamat, ngunit gagamitin namin ang sarili naming paraan, sagot ko. Ngumisi si Ginoong Chen, 3 tao para ayusin ang 30 ektarya? Nagpapakita ba kayo ng Philippine spirit o ng small but terrible na diskarte sa semiconductor? Nagtawanan ang mga miyembro ng China. Kinahapunan, dumating din ang Russian team. 8 silang galing sa Siberia Agricultural Research Institute. Ang kanilang leader, si Dr. Vladimir, isang authority. Imposibleng magtanim ng palay sa Mongolia. Nandito kami para patunayan ito sa agham. Direkta niyang sinabi sa isang press conference na parang sumusuko na. Kinagabihan, sa welcome dinner ng Ministry of Agriculture, nagtalumpati si Kalihim Batbayar, 40 taon ng hamon, 40 taon ng kabiguan, ngunit hindi kami sumusuko, 3 team ang magsisimula ng sabay. Umaasa ako na kahit isa man lang ay magtagumpay. Sobrang desperado ang tingin ng Kalihim, ngunit marami ang tahimik na nag-iisip. Kabilang ang isang propesor mula sa Mongolian University, muli na namang mabibigo. Itinatanggi ng lupa na ito ang palay. Pag-alis namin sa venue, may isang matandang lalaki ang lumapit. Nakasuot siya ng lumang deal, Mongolian coat, parang simpleng pastol. Kayo ba ang team ng Pilipinas? Ako si Lolo Puruv. Nandito ako nang dumating ang Soviet noong 1983 at ang China noong 1995. Lahat sila ay bigo, ngunit nag-iingat pa rin ako ng pag-asa. Darating din ang araw na may palay rito. Bakit ka naniniwala ng ganoon? Tanong ko. Tumakas ang anak ko sa syudad, sinabing walang kinabukasan dito, pero kung makakapagtanim ng palay, baka bumalik siya. May pag-asa sa mga mata ni Lolo. Gagawin namin ang lahat, ipinapangako ko, sagot ko. Hinawakan niya ang kamay ko magaspang. Ngunit taglay ang bigat ng 40 taon ng paghihintay. Kinabukasan, formal na nagsimula ang trabaho. Naghukay ang Chinese team gamit ang excavator. Nagtayo ng plastic greenhouse ang Russian team. Kami, 1 linggo muna kaming nag-analisa ng lupa. Kumuha kami ng sample bawat 100 metro para sukatin ang pH, alat, organic matter, at trace elements. Baliw ba kayo? Kailan tayo magtatanim niyan? Irit ni Enger. Maye. Ngunit ito ang pinakapangunahing hakbang. Kapag hindi mo naintindihan ang lupa, parang nakapikit kang nagpapaputok ng baril, sabi sa notebook ni Dr. Santiago. Ang resulta, alat, organic matter. Sobrang grabe, ngunit may isang 5 ektaryang plot sa silangan na mukhang ayos. Dito kami magsisimula. Marso 20. Dumating na ang 40 tonelada ng soil amendment. Nanlaki ang mata ng Chinese team. Ano yan? Salamangkang acidic soil amendment? Ngumiti lang si Dr. Reyes. Sa panahong ito, may isang binata ang kumatok sa aming pintuan. Ako si Bayar. Nag-aral ako sa Philippine Agriculture Research Center noong nakaraang taon. Gusto kong tumulong. Hindi inaasahan. Di nagtagal, sumunod din ang kanyang mga kaibigan. 10 kabataang Mongolian ang nagboluntaryo. Bakit kayo tutulong sa isang proyektong may mataas na failure rate? Tanong ni Dr. Reyes. Ang Pilipinas, isang maliit na isla, ngunit gumawa ng ingay sa buong mundo gamit ang agri-tech. Gusto naming matuto. At, pakiramdam namin, magtatagumpay kayo sa pagkakataong ito, nagniningning ang kanilang mga mata. Marso 25. Nagsimula na kaming magbago ng lupa, hindi kami gumamit ng malalaking makina. Gumamit kami ng maliliit na power tiller precision work, bawat 10 metro, isang plot. Inayos ang dami ng amendment ayon sa lupa. Baliw ba sila? Kailan matatapos ang 30 ektarya niyan? Bulong ng Chinese team. Ngunit, nagpursigi ang kabataang Mongolian. 5 a.m. hanggang 10 p.m., walang reklamo. Abril 20, may balita, mag-uunahan na ang Russian team sa pagtatanim.
Sabi nila, ang simula ng Abril ang golden period. Nagsimula na ring mag-alinlangan ang Chinese team. Sa huli, Abril 5, sumunod din sila. Kami? Pinili naming maghintay. Araw-araw, tinitingnan ang datos, inaabangan ang pagbabago ng lupa. Hanggang sa Abril 10, ang pH sa silangan ay bumaba na sa 7.2. Hindi pa rin sapat, kailangan ng 6.8 para maging matatag. Nagpanik na rin ang team, ngunit hindi kami pwedeng magpadalos-dalos. May babala sa notebook ni Dr. Santiago. Kapag ang pH ay lampas sa 7.0, ang germination rate ay bababa sa 50%. Naghintay pa rin kami. Abril 13 gabi, nagbigay ng severe weather warning ang Mongolian Meteorological Agency, cold front sa ika-15 hanggang ika-17. Pinakamababa, 5 degrees. Nataranta ang Chinese at Russian team. Ang butil na itinanim nila ay nanganganib na mamatay sa lamig. Ang swerte natin, hindi pa tayo nakakapagtanim, sabi ni Dr. Reyes, kahit na kinakabahan din siya. Kapag umabot pa sa Mayo, masisira ang maturity period. Nang gabing iyon, dumating si Lolo Puruv. Nabalitaan kong darating ang lamig. Titigil na ba kayo? Hindi. Ito ang pagkakataon natin. Anong ibig mong sabihin? Kapag namatay ang ibang team, tayo ang magiging tanging pag-asa. Ngumiti si Lolo. 40 taon na akong nakarinig ng ganyan, pero ngayon, parang may iba. Abril 15, madaling araw. Totoong bumaba ang temperatura sa 5 degrees. Narinig namin ang sigawan sa plot ng China. Ang kanilang mga usbong ay nagyayelo, parang ice lollipop. Ganoon din ang sa Russia. Habang tinitingnan namin ang eksena, nagdesisyon kami, Abril 18, magtatanim na tayo. Ang pinakamagandang panahon ay pagkatapos ng lamig, kapag nag-init na ang lupa at tama na ang moisture. Dumating ang Destiny Planting Day. 4 a.m., Abril 18. Nagsimula kaming magtanim. Hindi ba sobrang huli na, Doc? Nag-alala si Bayar. Minsan, ang slow but sure ang susi. Kalmadong sabi ni Dr. Reyes, kahit na kinakabahan din kami. Maikli lang ang tag-araw sa Mongolia, ang aming paraan ng pagtatanim ay kakaiba. Hindi kami nagsaboy ng tuyong butil. Binabad namin ang butil sa maligamgam na tubig na may growth hormone sa loob ng 48 oras. Extreme Germination SOP ni Dr. Santiago. Ang butil ay may maliliit na ugat na. May ugat na, sigaw ni Enger. Maye. Sa pre-sprouting, makakatipid kami ng 5,007 araw. Namangha ang mga kabataang Mongolian. 3 araw kaming nagtanim. Inuna namin ang 15 ektarya ng inayos na lupa. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo, walang nangyari. Sa Chinese plot, may mga usbong pa rin, kahit na nabigla. Sa amin, wala. Abril 26. Dumating ang first inspection ng Ministry of Agriculture, pinangunahan ni Undersecretary Gantulga. Nag-eksperimento ba ang team ng Pilipinas sa seedling? Tanong niya habang tinitingnan ang aming pansamantalang nursery. Oo, medyo huli, pero mas matatag, sabi ko, ngunit kinakabahan ako. Nagkamali ba kami sa pre-sprouting? Abril 21. Nagpadala ng pang-aasar ang Chinese team. Dr. Manalo, gusto niyo bang bigyan namin kayo ng butil? Maaabutan pa ninyo, sabi ni Ginoong Chen. Ngumiti si Dr. Reyes, salamat, wag na. Nang gabing iyon, nagpulong kami. Naging masyado ba tayong greedy? Tanong ni Enger. Maye, bigyan pa natin ng 1 araw. Kung hindi, hindi na nakapagsalita si Dr. Reyes. Hindi ako nakatulog. Nag-iisa akong pumunta sa field gamit ang flashlight. Bigla, may nakita akong kumikinang. Tiningnan ko ng mabuti maliliit na berdeng usbong. Hindi lang isa, marami na. Mga Doc, gising, tumubo na. Tumakbo ako pabalik sa barracks. Abril 29, umaga. Pagsabog ng pagtubo, parang binuksan ang switch. Libo-libong butil ang tumubo magdamag. Ngunit hindi kami nagdiwang ng matagal. Nagulat si Bayar. Wala pang 20% ang germination rate. Parang tinamaan ng kidlat. 20%? Katumbas iyan ng total failure. Wala kaming maaani. Naghukay kami ng mga patay na usbong. Mas nakakagulat. Germinated ang butil, ngunit namatay nang lumabas. Bakit? Pagkatapos ng 1 oras na paghukay,
nadiskubre ni Enger. Maye, maganda ang ugat, ngunit putol ang ibabaw. Mababang temperatura sa gabi, pag-diagnose ni Dr. Reyes. 15 degrees sa araw, 22 degrees sa gabi. Ang temperature difference ang pumutol sa usbong. Sobrang grabe ang pagkasira. Ano ang gagawin namin? Malapit na ang Mayo. Sobrang huli na para magtanim ulit. Sobrang desperado ang atmosphere. Biglang dumating si Lolo Puruv. Kasunod niya ang 20 plus taga-nayon. Huwag kayong sumuko. Tutulungan namin kayo. Huli na po, Lolo. Puwede pa. Ilipat ninyo ang seedling. I-transplant. Sinubukan iyan ng Soviet noong 1983, ngunit bigo. Ngunit mas maganda na ang teknolohiya ngayon. 30 ektarya, gaano karaming tao ang kailangan? Wala kaming nursery. Gamitin ninyo ang aming warehouse. 300 square meter ang bodega ko. Ang garage ko, puwede rin. Nag-alok ang mga taga-nayon. Bakit ninyo kami sinusuportahan ng ganito? Tanong ni Dr. Reyes. 40 taon na kaming naghihintay. Kung mabibigo kayo, mamamatay na talaga ang pag-asa. Pero may sinseridad kayo. Nararamdaman namin na magtatagumpay kayo, sagot ni Lolo. Mayo 1, nagsimula ang emergency transplanting. 5 warehouse sa nayon ang naging temporary nursery. Nagtayo ng plastic cover para maging greenhouse. Sa gabi, nagsisiga sila ng kahoy para panatilihing mainit. Sobrang luma, ngunit epektibo. Gumamit kami ng bagong butil at dinagdagan ng rice hull mulch. Paraan ito sa notebook ni Dr. Santiago, insulation at nutrition. Tiningnan kami ng Chinese team at tumawa. Naglalaro ng putik ang mga ito. Akala ko semiconductor lang ang alam ng Pilipinas. Nagbalik sa Stone Age. Mayo 5, 95% ang germination rate ng bagong batch. Sobrang tatag ng seedling. Umiyak si Enger. May sa tuwa. Ngunit ang malaking hamon ay nagsisimula pa lang. Ilang libong seedling ang kailangang ilipat. Kailangan itong matapos bago ang Mayo 15. Mayo 8, tumawag ang Pilipinas. Sinasabi ng media na bigo kami. Ang PR team ng PCIC ay nagpapanik. Pinapalakad daw ng Chinese team ang balita. 20% germination rate daw. Tinuya ng Chinese media. Nahihiya ang Pilipinas sa buong mundo, sinasayang ang budget. Malakas ang sigaw na umuwi na. Maging sa Pilipinas, may mga nagsasabing itigil na ang proyekto. Bigyan ninyo kami ng 1 linggo. Siguradong babaliktarin namin ito. Nang matapos ang tawag, malungkot ang mukha ng team. May isa na kaming dahilan para magtagumpay. Ipagtatanggol namin ang dangal ng Pilipinas. Mayo 10, 3 a.m. Total attack sa pagtatanim. 3 araw para tapusin ang 15 ektarya? Imposible, kahit sa makina. Manual planting lang kami. Ngunit nagkaroon ng himala. 4 a.m., higit 100 katao ang dumating. Lahat ng tao sa nayon ay nandoon. Bata, matanda, lahat. Bakit ninyo kami sinusuportahan ng ganito? Tanong ko sa isang tita. Kailangan din namin ng pag-asa. 40 taon ng kabiguan, nasira na ang aming puso. Ngayon, pakiusap, manalo kayo. Napaka-sistematiko ng team. 10-10 sa isang linya, 10 seedling bawat tao. Ngunit namangha sila sa aming paraan ng pagtatanim. Bakit 25 centimeters ang pagitan? 18 oras na sikat ng araw sa Mongolia. Kailangan ng malaking espasyo para sa sunlight. 1 seedling lang bawat hole. Extreme planting SOP ni Dr. Santiago. Mayo, Lome. Pangalawang araw, sumisigaw na ang lupa. Kulang na sa tubig. Masyadong mabilis ang evaporation. Diagnosis ni Dr. Reyes. Kailangang diligan ng 3 beses sa isang araw. Hindi lang isa. Umiling ang undersecretary. Walang sapat na tubig. Bigla, may naisip ako. Plastic bottle drip irrigation. Anong kagamitan? Butasan ang ilalim ng plastic bottle, itusok ng baliktad malapit sa palay. Slow drip. Nagniningning ang mata ni Bayar. Sobrang daming plastic bottle dito. Mula noon, lahat ng tao sa nayon ay nagkolekta ng plastic bottle. Ang mga bata ay tumulong. Sa loob ng 1 linggo, nakakolekta kami ng 15,000 bottle. Puno ng tubig, nakabaliktad sa tabi ng palay, 24 oras na stable water supply, napakatalino, Mayo, 10 na. Ang sitwasyon ay bumaliktad.
Ang Chinese plot ay nasira ng lamig. Nagtanim ulit. 40% lang ang germination. Mas masama pa ang sa Russia. Siberian rice disease, isang peste na hindi pa nakita sa Mongolia. Nagpanik si Dr. Vladimir Mayo Dalawante. Ibinato namin ang aming trump card. Ang Philippine-made bioorganic fertilizer, 10 years of black technology ng PCIC. Ano yan? Warm soil bacteria na nagpapalakas ng ugat. Diniligan ng ugat. Ang patay na seedling ay nabuhay ulit at mabilis na lumaki. Mayo, 25 umaga. Tuwang-tuwa si Enger. Maye, 5 sentimetro ang tinubo sa isang araw. Pagtingin ni Dr. Reyes, namangha siya. Ganito kabilis tumubo sa kalagitnaan ng Mayo? Ang sikreto? PCIC R40, bioorganic fertilizer, warm soil effect, plastic bottle stable water supply, at 10 oras na sikat ng araw, perfect combo. Hunyo 1. Dumating si Kalihimbat Bayar. Hindi siya makapagsalita habang tinitingnan ang aming plot. Totoo ba? Itong itinanim sa kalagitnaan ng Mayo, mas mabilis lumaki kaysa sa China. Kahit huli kaming nagtanim, nagniningning ang mata ng Kalihim. Ngunit Hunyo 5, nag-anunsyo ang Russia ng pull-out. Hindi angkop ang Mongolia para sa palay. Umuuwi kami. 8 tao at lahat ng kagamitan, wala ring ani. Ngumiti si Dr. Reyes ng patago. Hunyo 10, dumating ang TVBS News Team mula sa Pilipinas. Nabalitaan nila ang tungkol sa kabiguan. Nang makita ng reporter ang aming rice field, natigilan siya. Tama, tinanim namin noong Mayo 10,012, sabi ko. Kinuha ng camera. Ang luntiang seedling ay sumasayaw sa hangin. Dumating ang mga interview request. Paano ninyo nagawa ang himalang ito? Hindi ito himala. Ito ay agham at pagtutulungan, sabi ko. Tiningnan ko ang paligid ang mga taga-nayon na nagtatrabaho. Sila ang tunay na bida. Mga Mongolian farmer na may 14 taon ng pag-asa. Pagkatapos ng isang linggo, ipinalabas ang video sa Pilipinas. Ang headline, Mongolian Miracle. Ang negatibong opinion ay bumaliktad. Ang teknolohiya natin ay nagbabago ng mundo. Ang pride ng Pilipinas sa agrikultura, ang small but terrible na lakas ng Pilipinas. Bigla kaming naging bayani. Masarap sa pakiramdam, ngunit hindi pa tapos. Hunyo 11. Crucial turning point. Ano yan? Nagsimulang mag-head ang palay. 85 araw lang pagkatapos itanim. 80 araw lang pagkatapos ilipat. Dok, tingnan nyo, may problema. Tumakbo ako pabalik sa barracks. Ano? Ano? Tumakbo palabas si Dr. Reyes, nakapajama. Pagkatapos kumpirmahin sa field, parang nakakita siya ng multo. Iksa a 5 araw. Nag-head na. Sa Pilipinas, 80 araw iyan. Nag-flash ang camera ni Enger. Maye, paanong nangyari iyon? Ang sagot ay malinaw. Ang matinding kalagayan ng Mongolia ay naging super summer. 18 oras na sikat ng araw 1.5 beses sa Pilipinas. 20 degrees na temperature difference sa gabi at araw, nagpapadami ng sugar content. Walang pest. Ang PCIC R40 ay super early maturing. Lahat ay nagtugma ng perpekto. Hunyo 25. Pagsabog ng heading ng palay, ang Chinese plot ay wala pa. Personal na dumating si Ginoong Chen. Anong trick ang ginamit ninyo? Walang trick. Natagpuan lang namin ang tamang variety at paraan ng pagtatanim para sa Mongolia. Ibebenta ninyo ba ang butil? Hindi po. Ang PCIC R40 ay hindi commercial product. 30 taon itong pinaghirapan ni Dr. Santiago. Hunyo 30, nagkadiyos-diyosan ang buong Mongolia. Balita sa rice heading ng Pilipinas. Araw-araw, higit 500 katao ang dumadalaw. Totoo ba? Uhay talaga? Hinawakan ni Lolo Puruv ang uhay at umiyak. 40 taon, tumubo na rin sa lupa na ito. Araw-araw itong live stream ng Mongolian State TV. Ang himala ng Pilipinas, ginawang posible ang imposible. Ngunit Hulyo 1, may bagong krisis. Hulyo 5, walang ulan. Nag-init ng 35 degrees. Nagsimulang bumaba ang tubig sa irrigation. Nag-report si Bayar. Pinalala pa. Nagsimulang mag-agawan ng tubig ang Chinese team. Gumamit sila ng 2 beses ng quota para lang iligtas ang sarili nilang plot. Kapag nagpatuloy ito, tigok ang palay natin, sabi ni Enger. Maye, nasa labas na ang uhay.
Kapag walang tubig, walang butil, dumating si Lolo Puruv. May balon 20 kilometro ang layo. Ginagamit iyon ng mga pastol dati. Pwede tayong kumuha roon. 20 kilometro? Imposible ang araw-araw na biyahe. Kami ang gagawa niyan. Tumayo ang mga kabataan sa nayon. Maraming truck at kahit camel at karwahe ng kabayo. Ang pinakanakakagulat na nangyari, sumali ang buong nayon sa water hauling operation. Hulyo 10 hanggang Hulyo 25, 15 araw, 3 a.m. hanggang 11 p.m., truck, karwahe, camel, bisikleta lahat, bata't matanda, 100 tonelada ang hinakot araw-araw. Bakit ninyo ginagawa ito? Tanong ko sa isang binata. Hindi namin pwedeng isuko ang pag-asa. Narito na kami. Hulyo 20. Dumating si Dr. Reyes. Hanga ako sa inyo, sa buong nayon. Ito ang tunay na cooperation, sabi niya, may halong inggit. Dinala namin ang top-notch equipment, ngunit napanalunan ninyo ang puso ng tao. Hulyo 25. May himala. Umulan ng 3 araw. Perfect timing. Tinutulungan kami ng langit. Tiningnan ni Lolo Puruv ang langit. Nandyan na, bulong niya. Agosto 1, nagsimulang maging mataba ang butil ng palay. Berde pa, ngunit totoo na. Ang Chinese plot ay nag-head pa lang. 1 buwan ang layo. Kung uulan ng yelo sa simula ng Setyembre, nag-aalala si Dr. Reyes. Agosto 10, ang uhay ay nagsimulang magdilaw. Senyales ng pag-ani, ngunit hindi pa hinog. 2 hanggang 3 linggo pa. Kinabahan si Dr. Reyes. Agosto 20, severe weather warning ulit. Cold front sa Agosto, 30,005 degrees. Total freeze. Nataranta ang Chinese team. Hindi pa mataba ang butil nila. Nagdesisyon ako. Aani na kami. Hindi pa 100% mature, 90% lang. Mas maganda ito kaysa mamatay sa lamig. Agosto 25. Nagsimula ang pag-ani. 200 katao sa buong nayon. Sikol at tali lumang paraan, ngunit sobrang coordinated. 3 araw. Agosto 27. Ang huling tumpok ay natapos. Sigawan ng tagumpay. Agosto 28. Natapos ang threshing. 15 hektarya. Puno ang bodega. Agosto 30. Madaling araw. Ang weather forecast ay totoo. Umulan ng yelo. Nagmadali ang Chinese team sa pag-ani, ngunit 30% lang ang nakuha. Ang natitira ay namatay sa lamig. Nakatingin lang si Ginoong Chen sa kanyang patay na field. Kung 1 buwan lang, 1 buwan lang. Setyembre 5, formal na yield measurement. Dumating ang International Agricultural Organization. Eksaktong pagsukat, moisture content check. Tahimik ang lahat. Ang resulta, 5.2 tonelada bawat hektarya. Sobrang galing. Ang target namin ay 3 tonelada lang. 3.5 beses ng average ng trigo sa Mongolia. Nang i-anunsyo ang 5.2 tonelada na paluhod ang kalihim, sobrang nakakagulat. Nabago ang agrikultura ng Mongolia. Setyembre 21 umaga. Maaga akong gumising, pumunta sa field. Ang palay sa bodega ay kumikinang na ginto. 21 hektarya, 78 tonelada. Ang pangarap ay naging totoo. Maagang dumating si Dr. Reyes. Sobrang kinakabahan si Lolo Puruv. Ngayon ang araw na 40 taon niyang hinintay. Sa Pulo Aman, Yield Announcement Ceremony. Puno ang venue. Kalihim, kongresista, intellectuals, farmers, higit 1,000 tao. Nagpadala ng delegasyon ang Chinese Embassy. Nandoon ang mga expert ng Russia, maging ang undersecretaries ng Kazakhstan at Uzbekistan ay dumating. Hindi ko inakala na ganito karami ang big shots, bulong ni Dr. Reyes. Sa stage, nagpakita ang giant screen ng real-time na yield ng bawat team, 10:30 a.m. Umakyat sa stage ang chief judge. Inaanunsyo na namin ang formal na resulta. Tahimik ang lahat. Russia, total failure. Nanlumo ang mukha ng delegasyon. China, ang 30% na plot na inani ng maaga, 2.1 tonelada, hektarya. Ang natitira, 0. Yumuko si Ginoong Chen. 15 tao, top-notch equipment bagsak pa rin. Huli, ang team ng Pilipinas. Mabilis ang tibok ng puso ko. Iba ang formal na anunsyo. 5.2 tonelada bawat hektarya. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsabog ang sigawan. Naghagisan sa ere ang mga Mongolian farmer. Nagyakapan, may umiiyak.
malaking letra sa screen, Pilipinas 5.2, China 2.1, Russia 0. Inanunsyo rin ang kalidad, moisture 14.2%, protein 6.8%, starch 19.2%. Top grade, isa pang sigawan. Biglang tumakbo ang kalihim sa stage, lumapit sa amin. Kinuha niya ang mic. Pakinggan ninyo ako. Tumahimik ang lahat. Noong 1983, 23 taong gulang ako. Kasama ako ng mga Soviet expert sa unang pagtatanim ng 3,000 hektarya. Walang ni isang butil ang naani. Nanginginig ang boses ng kalihim. Pagkatapos, 40 taon akong nagtrabaho sa agrikultura. 7 beses akong nakakita ng kabiguan. Soviet, China, Japan, Vietnam, lahat bigo. Tumingala siya sa langit. Sabi ng iba, nangangarap lang ako, imposible. Maging ang asawa ko, sinabing sumuko na ako. Tinitigan niya kami. Ngunit ngayon, natupad ang 40 taon na pangarap. 3 Pilipino, 6 na buwan na gawa ninyo ito. Pagkatapos, lumuhod siya. Hindi ito para sa akin. Kinakatawan ko ang 3.4 milyong Mongolian. Nakakagulat na eksena. Ang kalihim ng isang bansa, lumuhod sa harap ng publiko. Sumunod ang iba pang opisyal at pati na rin ang mga farmer. Tumayo na kayo. Mabilis na sabi ni Dr. Reyes habang iniaangat ang kalihim. Umiling ang kalihim. Ang pagluhod na ito ay isang pangako. Ipapalaganap namin ang teknolohiya na ito sa buong bansa. Hindi na kami mabibigo pa. Kinuha iyon ng 12 dosenang kamera. Tinawag iyon sa bandang huli na ang tuhod ng pag-asa. Tumayo ang kalihim. Nag-organisa ng tradisyonal na seremony pagbabahagi ng unang ani, isang malaking kaldero ng kanin at tupa. Ang unang subo ay ibinigay sa 80 taong gulang na lolo. Nanginginig ang kamay niya habang isinusubo. Kanin mula sa sarili nating lupa. Kanin na tayo ang nagtanim. Tumulo ang luha ng lolo. Ang pangalawang subo ay para kay Lolo Puruv. 40 taon niyang hinintay ang subo na iyon. Hindi niya ito malilimutan. Ang pangatlo, para sa aming henerasyon. May pag-asa na tayo. Ang agrikultura ay magtatagumpay. Kinahapunan, Toan PM. Espesyal na anunsyo, video message mula sa Pangulo ng Pilipinas. Ngayon ay isang bayani sa kasaysayan ng agrikultura ng Mongolia. Bibigyan namin ng Highest Friendship Award ng Mongolia ang team ng Pilipinas. Inanunsyo ng kalihim, plano namin, 10,000 hektarya sa susunod na taon, 30,000 sa 2026, 100,000 sa 2030. Nagkadiyos-diyosan ang lahat. Sobrang laki. Nakita namin ngayon na ang imposible ay naging posible. Bakit hindi? Sagot ng kalihim. Malakas na palakpakan, 3 PM. Mas nakakagulat. Umakyat sa stage ang Undersecretary ng Kazakhstan. Gusto rin namin ng teknolohiya ng Pilipinas. Pareho ang kalagayan ng lupa namin. Sumunod ang Uzbekistan at Kyrgyzstan. Nag-anunsyo ang Central Asian 5 ng Central Asian Rice Initiative. Bigla, ang Pilipinas ang naging sentro ng revolusyon sa agrikultura ng Central Asia. 6 PM. Grand celebration, tradisyonal na sayaw at musika ng Mongolia. Ang drummers ng Pilipinas ay umakyat din sa stage. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kulintang sa Mongolian steppe, gabi. Sa paligid ng bonfire, nagiinuman ng erag. Tumayo si Lolo Puruv. Ngayon, tumawag ako sa anak ko sa Ulaan Baatar. Sinabi kong bumalik na siya. May palay na tayo. Nanginginig ang boses ni Lolo. Sabi niya, uuwi siya sa susunod na tagsibol para tumulong magtanim. Pagkatapos ng 10 taon, magkakasama na ulit ang pamilya. Dahil sa inyo, tumayo rin si Bayar. Susubukan kong magtanim ng 100 hektarya sa susunod na taon. 1,000 hektarya sa loob ng 5 taon. Posible ba? Pagkatapos mong makita ang 5.2 tonelada, tinatanong mo pa ba iyan? Tawanan, 11 PM. Palihim na lumapit si Dr. Reyes. Salamat, Doc Ray. Sumusuko na ako. Salamat, sir. Mahalaga ang teknolohiya, pero mas magaling kayo sa localization at cooperation. Inabot niya ang kamay niya. Gusto ring matuto ng China. Pwede bang bigyan mo kami ng butil ng PCICR-40? Kakausapin ko ang gobyerno namin. Nagkamayan kami. Parang ang competitor ay naging partner.
Setyembre igza, may espesyal na bisita. Hello, ako ang asawa ni Kalihim Batbayar. 60 plus taong gulang, napaka-elegant. Dumating siya para mag-apologize sa pagluhod ng asawa niya. Hindi po, nagpapasalamat kami. Tumawa siya. Iyon ang 40 taon niyang pangarap. Bawat kabiguan, nalulungkot siya. Lalo na noong 2010, hindi siya nagsalita ng isang linggo. Kumuha siya ng album. 1983, black and white photo. Batang Kalihim, 23, kasama ang Soviet expert. Sobrang kumpiyansa. Sabi niya noon, sa loob ng 10 taon, magiging rice exporting country kami. Sunod-sunod na pahina, lahat ng bigong field. Nakayuko ang Kalihim noong 1995. Nang sumuko ang Japan noong 2010, mukhang gusto na niyang magretiro. Ang pagluhod niya kahapon. Ngayon lang siya ngumiti sa loob ng 40 taon. 10 a.m., tumawag ang Pangulo ng Pilipinas. Gustong personal na batiin. Dr. Manalo, I am proud of you. Ipinakita ninyo sa mundo na ang agritech ng Pilipinas ay top-notch, hindi lang chip. Hindi naman po, susportahan namin kayo. May hiling ba kayo? May isang pakiusap. Ang medalya ay ibigay ninyo posthumously kay Dr. David Santiago. Siya ang bida. Tumango ang Pangulo. I will arrange it. Ang team ninyo, bibigyan ng Science and Technology Award. 2 p.m. Lecture sa Mongolian National Agricultural University. 500 plus estudyante. Paano ginawang posible ang imposible? Hindi ito imposible. Hindi lang natin natagpuan ang tamang daan, sagot ko. Ano ang pagkakaiba? Una, environmental adaptation. Pangalawa, working with the locals. Pangatlo, never giving up. Tumayo si Professor Cheren. Nagkamali ako. 40 taon kong sinabing imposible ang pagtatanim ng palay sa Mongolia. Nagbow siya sa mga estudyante. Mula ngayon, magtatayo kami ng Rice Science Department. Tulungan kami ng Pilipinas. Nagpalakpakan ng mga estudyante. 6:30 p.m. Simple ngunit meaningful na dinner. Nandyan lahat ng Filipino-Mongolian volunteers. Nag-propose si Bayar. 6 na buwan ang nakalipas, akala namin imposible. Ngayon, nasa kamay na natin ang himala. Simula pa lang ito. Bumulong si Lolo Puruv. Dr. Manalo, alam mo ba kung ano ang hope? Hindi masyado, Lolo. Kapag sinabi ng iba na imposible, ang lakas ng loob na subukan ulit. Ibinigay ninyo sa amin ang lakas ng loob na iyon. 10 p.m. Pauwi sa barracks. Puno ng bituin ang langit ng Mongolia. Napakaganda. Doc, nagawa talaga natin, di ba? Tanong ni Enger. Maye. Oo, nagawa natin. Ngunit sabi ni Dr. Reyes, hindi ito ang katapusan. Simula ito. Ang tunay na show ay ngayon pa lang magsisimula. Tama. 15 hektarya lang ang proof of concept. Ngayon, kailangan nating harapin ng 10-10, daan-daang libong hektarya, mahaba pa ang daan. Setyembre, 20. Nagbomba ng balita ang Mongolian Economic Institute. Headline, Rice Success Economic Impact Analysis. $100 billion USD. Estimated in 10 years. Nagadyos Diosan sa press conference. 70% NGGDP. NG Mongolia. Detalyadong sinabi ng direktor. Unang taon, 2.3 bilyon ang matitipid sa import. Pangalawa, 5 bilyon ang export. Pangatlo, 3 bilyon sa industry. Pangapat, 100,000 jobs. Ang mga numero ay ipinakita sa screen. 2030, magiging rice king ng Central Asia ang Mongolia. Mangyayari ba talaga? Tanong ng reporter. Ginawa ng Pilipinas ang imposible. Bakit hindi namin magagawa? Sagot ng direktor. Setyembre, 25. Nagsimula na ang mga kumpanyang Pilipino, 100 rice harvester ang export contract. 200 power tiller ang ipinadala. Pinag-uusapan ang joint venture ng Filipino fertilizer companies. Lumaki ang market ng Mongolia. Mas malaking balita, Central Asian 5 ay nagkaisa. 1 milyong hektarya, 50 bilyon ang total investment. Ang Pilipinas ang magiging lead contractor ng teknolohiya. 2035, 5 milyong tonelada. Ang bagong granary ng Asia's Inland, Oktubre 1. Inilabas ng pamahalaan ng Mongolia ang implementation plan. Tagsibol,
2025, 10,000 hektarya, 215 pilot farmers, 300 tonelada ng butil ang handa. Espesyal na anunsyo, Philippine Youth Farmer Migration Program, libreng lupa, 100,000 subsidy, permanent residency kaagad. Sa loob ng 24 oras, Vigsingaan Pilipino ang nag-sign up. Oktubre 5, dumating ang FAO. Nagbigay sila ng Mongolia Success Model para sa Africa. Africa's Sahel Region, 500,000 hektarya, 50 milyong tao, hinihiling na ang Pilipinas ang mamuno. Sobrang bigat na misyon, ngunit isang misyon na hindi pwedeng tanggihan. Oktubre 10, ang araw ng aming pag-alis, daan-daang tao ang naghatid. May inabot si Lolo Purov, isang package. Ito ang inani nating kanin. 10 kilo, dalhin ninyo sa Pilipinas. Sobrang mahalaga ito. Hindi. Ang bigas na ito, may pasasalamat ng aming nayon. Nagbigay din si Lolo ng maliit na supot. Ito ang butil para sa susunod na tagsibol. Ang PCICR-40 na tumubo sa Mongolian variety na rin ito. Lumapit si Bayar. Bumalik kayo sa susunod na tagsibol. Titingnan ninyo ang inani ko. Ang target ko, 6 na tonelada. Doc, 5.2. Ang estudyante ay kailangang lampasan ang master. Tawanan, ang huling paalam ng kalihim. Dr. Manalo, hindi lang teknolohiya ang natutunan namin. Hope iyon. Never give up iyon. Iyon ang pinakamalaking regalo. Ibinuklat ng Aiden ng kalihim ang kahon. Gintong uhay ng palay na may base. Nakaukit. Setyembre 15, 2025. Ang araw na ang imposible ay naging posible. Umalis ang eroplano. Sa bintana, lumiliit ang Mongolian steppe. Ngunit sa isip ko, sa susunod na taon, magiging golden rice field ito. Ang galing mo, Doc Ray, sabi ni Enger. Maye, hindi ako. Sila ang Mongolian, sagot ko. Tayo ang nagsimula, ngunit ang himala ay ngayon palang magsisimula, sabi ni Dr. Reyes. Tama, 15 hektarya lang ang proof. Ngayon, sasalakayin natin ang 10,000, daan-daang libong hektarya. Pagdating sa Maynila, puno ng reporter ang airport. Ang mga bayani ng Mongolia ay umuwi. Ano ang sikreto? Nagtanong sila ng mga tanong tungkol sa kinabukasan. Ang sabi ko lang, simula pa lang ito. Ang revolution ay ngayon pa lang nagsisimula. Oktubre 4, 2025. Bumalik ako sa Mongolia. 1 buwan lang ang lumipas. Iba na ang Ulaan Baatar Airport. May malaking banner sa lobby, Mongolian Rice Year 1, 2025. Ang sumalubong sa akin, si Lolo Purov. Nakasuit na siya. May calling card pa. Chairman, Mongolian Rice Cooperative. Nagkaroon ng promotion si Lolo. Sa sasakyan, dumaan kami sa dating grassland. Ngayon, Golden Rice Sea. 12,000 hektarya, nalampasan ang target. Ang yield average ay 5.5 tonelada. Ang plot ni Bayer, 6.2. Sobrang galing. Ang experimental field ay naging Philippine Mongolian Agriculture Center. 3 palapag na lab, classroom at barracks. Si Bayar ang direktor. 1 buwan, 100 hektarya ang inani at center director pa. Doc, tingnan mo ang gawa ko. Dinala niya ako sa field-optimized version ng PCICR-40. Ang pangalan, Success 4 Han number. Ang key feature, 100 araw lang ang maturity period, sobrang cold resistant, nagniningning ang mata ng binata. Kinahapunan, Harvest Festival. Noong nakaraang taon, maliit lang. Ngayon, national event, ang Pangulo mismo ang dumalo. Kung noong nakaraang taon, 2 tonelada lang ang nagpaiyak. Ngayon, 6,600 tonelada ang total yield, nagtalumpati ang Pangulo. Sa susunod na taon, 30,000 hektarya, 165,000 tonelada. 2030, self-sufficiency. Mas matindi, ang 10,000 tonelada ng kanin ay binebenta sa China. Mula importer, naging exporter. Ang brand, Steppe Pearl, Premium Rice. Sa dinner, dumating ang dating kalihim. Nagretiro siya at naging director ng Green Revolution Foundation, Dr. Manalo. Nabasa ko ang book mo, The Miracle. Bestseller na. Tumawa siya. Nag-ikot sa mundo para mag-lecture. Tiningnan ko ang bintana, ang dating pangarap. Ngayon ay totoo.
Simula pa lang ito, sabi ko. Alam ko, pero ang simula ay kalahati na ng tagumpay, sabi niya. Pareho ang kalangitan, sa gabi, ngunit iba na ang lupa. Nakita ko ang puntong kabataang Pilipino, nahihirapan, ngunit may pag-asa. Sa susunod na taon, 100 ektarya ang target ko. Nagniningning ang kanilang mata. Huling araw, meeting sa delegasyon ng Kazakhstan, Uzbekistan. Sa susunod na taon, 10,000 ektarya bawat isa. Africa, 2026, magsisimula. Ang PCI CR-40 ay kumakalat na sa buong mundo. Papunta sa airport, sabi ni Lolo Puruv, Dr. Manalo, alam mo ba, 10 sanggol ang ipinanganak sa nayon namin ngayong taon. Ano ang koneksyon sa palay? Kapag may pag-asa, may buhay. Kapag may kinabukasan, may ipinapanganak. Tumagos ang linyang iyon sa puso ko. Ang himala ay hindi bumababa mula sa langit. May taong naglakas loob na magsimula at sumunod ang lahat. Kapag walang sumusuko, magiging totoo ito. Ang Golden Field ng Mongolia ay nagpapatunay na ang himala ay kumakalat na sa mundo. Walang imposible. Hindi lang natin natagpuan ang paraan. Ito ang kwento kung paano lumuhod ang kalihim ng Mongolia sa harap ng mananaliksik na Pilipino. Ang 40 taon na death sentence ng Mongolian rice ay naging totoo dahil sa 3 Pilipino. Ang Pilipinas, isang maliit na bansa, ay nanggulat sa mundo, hindi lang sa chip, kundi pati sa agrikultura. Lalo na, mas malaki ang kahulugan ng aming tagumpay kung saan nabigo ang malaking team ng China. Ang lakas ang nagpapatunay ng aming halaga. Ngayon, hindi lang Mongolia, Central Asia at Africa. Ang agritech ng Pilipinas ay nagbabago ng mundo. Pakikalat ito. Ipaalam natin sa marami ang small but terrible na lakas ng Pilipinas. Mag-subscribe at like din. Salamat sa panonood ngayon. Sana maging masaya kayo. Salamat sa suporta. Ang inyong subscription ang aming lakas. Mas magiging accurate at mabilis kami sa kinabukasan. Salamat.